natin. Itadakibas. Bisitahin natin guys yung ating strawberry. At ang daming bubuyog dito. Alam nyo na kung saan galing yung mga bubuyog na yan. Yan yung mga bubuyog na alaga natin doon sa ating farm. So ayan guys, may mga strawberry na tayo dito. At sobrang hinog na nila, hindi ko na napansin. Ayan oh, tikman na lang natin kasi nag-uulan kahapon. Ito may kagat. Pero ang ganda ng kulay guys sana oh, tingnan nyo oh. Diba? Kaso may kagat. Ito kukunin ko, plano ko yung buto. Ito pang inunahan tayo. Hindi ko alam kung ano umuna sa atin dito guys. Tignan nyo oh. Inunahan tayo. Yung white strawberry ko dito. At nawala. Bakit nawala yung white strawberry ko dito? May pumitas. Ay hindi, nakalimutan ko pala. Ayun, naiwanan ko dun oh. Tapos hindi ko nakain kahapon. 3 piraso yun guys ng white strawberry. Kinuha ko kahapon. Ang syunga-syunga na lola nyo. Eto mga white strawberry natin guys. Ang dami ng bunga. Tingnan nyo. Ang saya-saya. Look. Ito parang pahinog na. Kasi kung makikita nyo guys, yung palatandaan ng white strawberry dapat ay namumuti na yung, ay namumula na yung kanilang ano, kanilang buto. Pero hindi sila magiging pula. Kasi white nga sila. Tapos minsan pag namimix pollinate sila, ang nangyayari nagiging pink yung ano nila, yung bunga nila pag mix pollination ng ano guys, ayan pa. Ito maliliit na variety siguro to. Ukulang ako sa pataba. Ang ganda ng mga white strawberry natin pero usog. So ayan, ang kagandahan guys kapag meron tayong mulching katulad nito. Itong gandang pang mulching guys. Ano ko to? Ano ba yun susumi sa Tagalog? Ano ko to guys, advice ko to sa inyo, magandang pang mulch yung ipa. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga insekto, ayaw nilang tinatapakan yan kasi ano sila, yung parang hirap sila maglakad. Oo, dyan. Kasi nga 'di ba, ano parang may mga buhok-buhok na maliliit kasi to, yung parang tinik-tinik na maliliit. So naiirita sila sa ganun. Tapos ito, iba naman tong ating ano dito. Iba naman tong strawberry natin dito. Ito hilaw pa eh. Kasi makikita nyo pag hindi pa masyadong pula. Pero tikman na rin natin kaysa makalimutan ko pa. Hindi ko na pinapansin yung mga strawberry, alam nyo guys, kasi lagi tayong may strawberry. Kung hindi, may nagbibigay. Ayan oh. Ito yung iba natin. Ayan. Ginagawa ko doon sa bunga, tinataas ko sa dahon para hindi sila nakasayad. Although okay naman sila. Ayan, ito nakaangat yung mga bulaklak natin katulad niyan. So, iisip na naman ang paraan ng lola nyo kung paano ko maiaangat yung mga bunga nila. Ayan. At nagtanim tayo dito ng lavender. Nalalanta nga siya sa sobrang init na yan. Tingnan nyo, dami natin bunga dito ng strawberry na puti. Ayan. Hoping mapadami natin yung runner. Kaso uwi nga tayo ng Pilipinas. Diyos ko, yung asawa ko ang mag-aalaga. Pagbalik ko lahat, patay na naman ang halaman ko. So, ganyan ako guys. Ayun, daming bunga oh. Pag umuwi ako ng Pilipinas, pagbalik ko patay na yung mga alaga ako kasi hindi nadidiligan ng asawa ko, hindi niya naaalagaan. Siyempre iba yung may hilig sa halaman sa wala. And guys, yung strawberry natin for today's video, sayang wala tayong puti. Tapos, magtatanggal muna yung lola nyo ng mga dahon na itong mulberry natin. Kasi sabi nga nung mga napapanood ko, dapat daw tinatasasan sila ng dahon. Tapos ang gagawin natin, ipapakain natin doon sa ating mga manoken. Kasi masustansya din yan guys. Tinatanggal ko yung talbos para magsanga sila ng mas madami. At dyan mapunta yung nutrients, yung mag-concentrate dun sa ating mga bunga. So lahat yan tatasasan natin. Ganyan sila kalago guys. At tapos ito ang gagawin natin feeds. So ayan guys, kinalbo na natin yung ating mulberry kanina. Kung makikita nyo, nagtira na lang ako ng mga ilang pirasong dahon. Ayan, at meron na tayong isa ditong papahinog. Actually maliliit na variety ng mulberry to guys. Hindi siya yung mahaba. Favorite ko na ngayon ng mulberry. Dati ayoko na ito kasi nadidiri ako. Ngayon okay na. Nung natikman ko siya, ang sarap pala ng mulberry kumpara sa blackberry. Kasi yung blackberry ang daming buto. Ito ay para kang kumain ng seedless. So ayan guys, ang dami nating bunga oh. Tingnan nyo oh, diba hitik na hitik sila. Pinaputulan naman na dahon, ipapakain natin sa ating manok. Ayan, tapos bibisitahin natin. And then yung mga kinuha nating strawberry na may mga kagat, ayan, ibibigay natin sa ating mga manok. So, ito yung pinitas natin. Walang hugas-hugas yan, guys. Galing dun sa ating farm na hindi pa masyadong hinog. Ayan, para ma-taste-test din natin. Itadakibas.
In fairness, nag-uulan pero matamis ha. Alam nyo, pagka ganitong maulan, matabang ang strawberry. Pero ito matamis. Medyo may konting asim siya, which is yun ang gusto ko sa strawberry. Pero may tamis kayong mararamdaman. Sabi nila wala pa raw sila natitikman na matamis na strawberry sa Pilipinas. Pagyaman ko talaga. Yan ang una kong gustong gawin sa Pilipinas. Magkaroon ako ng strawberry farm. Kailangan ko talaga malaging lote. Kasi para lahat ng klase ng farm, meron ako sa Pilipinas. At gusto ko mapatikim sa inyo lahat ng klase ng prutas na natitikman ko dito sa Japan. Tapos ito naman yung isa natin, yung maliit na hinog na. Siyempre titikman din natin ang tinugasan ng lola nyo. Ito medyo matabang. May aroma siya ng strawberry. May konting lamang yung tabang niya. Kasi siguro babad sa ulam. Tapos ayan, dadaan tayo dito sa ating mga bubuyog na alaga. Tingnan nyo. Ay, ang dami nila. Tingnan nyo guys yung bukay every morning ng aking mga alaga. Ayan, bukay ng gulay. Talaga naglagay ako ng paso nila dito na nilalagyan ko ng tubig para fresh nila everyday nakakain yung gulay, hindi nalalanta. Tapos ayan, naglagay tayo guys dito ng mga strawberry natin. Tapos yung mga dahon ng mulberry natin. Ayan. Walang kaamoy-amoy yung ano natin guys. Yung bahay ng kulungan natin. As in malinis. Walang amoy. Kaya hindi pa tayo nagpapalit ha. Kukuhanin natin guys yung itlog natin. Kasi ayaw niya limliman. Inalisan niya na naman. Lumaya siya doon sa nililimliman niya. Ang dami oh. Malalamig na. So kukunin na natin to. Lalagyan natin sa incubator. Actually na-incubate niya na to ng 4 days. So hindi natin alam kung kailan to. Pero lalagyan natin yung day to day. Hindi natin alam kung kailan siya initlog eh. Kasi ano to, pang 3 days. 1, 2, 3, 4. 4 days. May isa pa hindi pa nangingitlog. Hindi nila ginagamit tong kabila eh. Makikita nyo guys, yung temperature natin nasa 36. Kasi malamig yung panahon ngayon. Pero kahapon, mainit. Naging 37. Muntik siyang maging 38. 37 point. Yan. Pero mainit yung singaw nila. So, ang gagawin natin guys, ilalagay natin yung mga bagong harvest natin na itlog. Ito. So, ngayon natin siya kinuha. Ang petsa ngayon ay 21. So, ang gagawin natin, papangalanan natin siya ngayon 21. Pero, iba't ibang araw to guys. Dahil hindi ko na siya na-detect kung kailan yung Friday, Saturday, no? So, 4, 21. Sasabay-sabayin ko na. Nandito yung mga latest guys. 4, 21. Ayan. 4, 21. 4, 21. Tanyo yun, ang dami nating sisiw guys. 4, 21. 4, 21. So, ganyan na sila kadami. At ito, wala na kayong makikita. Ano na sila? Ito yung mga nasa right side guys. Yan yung mga fully developed na talaga. Makikita nyo talagang ano na sila. Dark. Wala na oh. Dark na yung kulay nila. Okay. So, sasarado lang natin. Kailangan talaga napapasinguan sila at laging may tubig to para yan yung nagsisirculate ng moist sa kanila. Sarado lang natin. Yan guys. May mga bago na naman tayong itlog na pipisakin. 26 eggs na siya guys. Kayang-kaya ng 40 yung itlog na manok na pipisakin natin. So, ayan. After lang natin makadevelop ng 40, kasi para malaman natin guys yung mga babae. Kasi ihihiwalay natin yung lalaki at babae. Yung mga lalaki kakainin natin and then yung mga babae ang ititira natin para yung egg natin ang madami. At least meron akong 20 babae. Ang saya na nun guys.